Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ikatatlong bahagi ng ating series. Ang pamagat po ay Lies or Promises. At dito po sa serye natin to pinag-uusapan po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon po natin ng discernment o yung alamin natin kung ang mga pumapasok bang mga kaisipan sa atin ay ito ba ay nanggagaling sa Panginoon, ito ba ay mula sa kanyang kalooban at makakabuti sa atin, o ito ba ay ika nga mga kasinungalingan. At napag-aralan nga natin na minsan hindi natin siguro napapansin na yung mga kasinungalingan ng kaaway, dumarating sa atin to, hindi bilang kasinungalingan, kundi madalas ito ay dumarating sa atin bilang isang pangako. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng tinatawag na discerning heart or discerning spirit para malaman po natin kung yung ating napapakinggan o yung umiiral sa ating kaisipan, kung ito nga ba ay nanggagaling sa Panginoon o nanggagaling sa kaaway. Kaya tandaan nga po natin, ganun sinasabi ko nga po, yung ating mga desisyon at pagpili ay nakakaapekto sa ating buhay. Kaya samahan niyo po ako, manalangin po tayo at hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po na Ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin upang sa gayon ay hindi kami maligaw ng landas, bagkus ay malaman namin kung ano ang talagang kalooban mo sa amin at patuloy mo kaming turuan, Panginoon, para sa ganon ay hindi kami malinlang ng kaaway. Ito po ang aming isang dalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo ng Banal Espiritu mo ang siyang naggagabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kayo ba ay naglalaro ng ganitong klaseng laro? Nung ako'y bata pa, ang tawag sa laro na to ay truth or consequence. Yan yung laro na kadalasan merong bote o merong lapis o naman na iniikot at pag napunta sa iyo yung yung turo yung pinaka bote o lapis magkakaroon ng laro na truth or consequence. Ibig sabihin na magsasabi ka ng totoo, tatanungin ka, o di kaya may uutos sa'yo. Truth or consequence. Sa Amerika, ang tawag sa laro na yan ay truth or dare. Truth or dare. Ibig sabihin, alin sa dalawa, mamimili ka. Pag ikaw naging taya, mamimili ka na kung ikaw ba ay sasagot sa isang tanong, kailangan magtapat ka. Kadalasan, mga lalaki at babae, nagbibiruan, sino ba ang crush mo, ganyan. May gusto ka ba sa kanya? O kaya merong i-dare o iuutos sa'yo, halimbawa, halikan mo si ganito, ganyan. O kaya tumalong ka nga o buhatin mo si ganito. Yan ang tinatawag na truth or dare. Sa ating pag-aaralan na talata ngayon, makikita natin na si Satan ay mahilig sa larong ito. Gusto niya rin na tayo ay dinidare. At madalas ito ay may kinalaman doon sa issue ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nananampalataya ka ba talaga kay Lord? Sige nga, gawin mo nga ito. Yan ang uri ng paraan ni Satan na madalas ang ginagamit niya ay salita rin ng Diyos para paalala sa atin yung mga pangako ng Panginoon para udyukan tayo na gumawa ng mga bagay-bagay na maaaring hindi kalooban ng ating Panginoon. Pinag-uusapan natin o pinag-aaralan natin simula noong nakaraang linggo itong talata sa Mateo, Kabanata 4 mula 1 hanggang 11. Yung temptation of Jesus, kung saan tinukso siya ng dyablo sa loob ng ilang panahon para pabaksakin o para udyukan na gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng diskwalifikasyon sa kanya bilang isang Mesiyas. At makikita na nga natin dito sa kasaysayan na to na nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi siya nalinlang ng kaaway. Kaya pinag-uusapan natin ito kasi bawat isa dito sa mga tukso na to ay maaari nating gawing isang kategorya ng tukso na nararanasan natin sa iba't ibang pamamaraan. Ang ibig sabihin bagamat tatlo lang yung tukso, pero ito ay nagre-represent na lahat ng uri ng panunukso at panlilinlang ng dyablo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya tayo ngayon ay dadako doon sa istorya na yun. At alam nyo, sa totoo lang, ang kaaway natin o ang dyablo ay talagang manlilinlang siya, sinungaling siya. Naalala ko yung isang pelikula kung saan merong tinatawag na lie detector,
Sana merong gano'n, no, lie detector, no, pag si Satan ay nanunukso sa atin, ay ilalagay natin siya sa isang lie detector machine. Pero of course, hindi naman totoo yan at talaga hindi natin magagawa yan. Pero ang pwede natin magawa ay dahil sa pagkaunawa natin sa kalooban ng ating Panginoon, ay maaari natin masiyasat o matignan kung yung bagay na sinasabi niya ay kalooban ba ng Panginoon para sa atin o hindi. Kaya dumako tayo sa talata natin ngayon mula sa Mateo 4 o 4, mula sa talatang 5 hanggang 7. Sabi ganito, nang magkagayon, pagkatapos nung panunukso ng Diablo na may kinalaman sa tinapay, kung maalala nyo, sinabi ng Diablo, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo nga ang tinapay itong bato na to. At nakita natin na parang sinasabi ng Diablo na mas mahalaga yung survival natin, mas mahalaga na yung ating mga physical o natural na pangangailangan kaysa ano pang mga bagay. At nakita nga natin na maraming tao ang naniniwala dyan sa ganyang bagay. No? At kung talagang ika nga anak ka ng Diyos, ay hindi ka pababayaan ng Panginoon, tutulungan ka niya sa iyong mga pangangailangan sa buhay. Totoo naman talaga yun. Di ba? Pero nagiging kasinungalingan yun kapag naisip natin na ito na talaga yung pinaka-importante at hindi na natin dapat bigyan ng halaga yung ating spiritual na kalagayan. Nakita natin na hindi totoo yun, kasinungalingan yun, na sabi nga ni Jesus na ang tao raw ay hindi nabubuhay sa pamamagitan lamang ng tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi na magkagayon, dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod. At ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Jerusalem. At pinatayo siya sa taluktok ng templo. Ngayon, itong sinasabi na ito na pinatayo siya sa taluktok ng templo, hindi natin alam kung ito ay literal ba, na siya ay talagang dinala sa taluktok o ito ay nakita lang niya sa isang pangitain. Ganun pa man, masasabi ko sa aking pagsusuri na itong bagay na ito ay talagang aktual na pinaranas kay Jesus. Talagang nilagay siya doon sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi yung mga susunod na talata ay magiging parang walang bisa kung hindi naman talaga totoong nangyari na siya ay dinala doon sa taluktok ng templo na yon. At ganito ang nagsabi pagkatapos noon. Sinabi ng Diablo sa kanya, yamang ikaw ang anak ng Diyos. Pangalawang beses na ito ginawa ng Diablo na nag-uumpisa siya sa kanyang panunukso sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Jesus tungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Alam niyo, mga tukso ng Diablo kadalasan may kinalaman sa ating tinatawag na identity o yung ating pagkakilala sa ating sarili. Ikaw ba'y anak talaga ng Panginoon? Ikaw ba talaga isang mananampalataya? Sige nga, kung ganyan, totoo yan. Sige nga, gawin mo nga ito. Kaya ang Diablo alam niya na mahina tayo sa ganitong aspekto kasi nagdududa tayo sa ating pagiging mga anak ng Panginoon. So si Kristo ay tinanong ng Diablo, yamang ikaw ay anak ng Diyos. Tumalon ka. Ibig sabihin, dyan sa kinalalagyan mo sa taluktok ng templo, tumalon ka. Sapagkat, ito yung matindi sa talatang ito kasi ang Diablo, marunong siya na mag-quote ng scripture. Alam niya kung ano nasusulat sa Bible. Kaya ang sabi niya rito, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo. Ewan ko kung nabasa niyo ito sa Biblia, pero isa ito sa mga pangako ng Diyos. Uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo, bubuhatin ka at dadalhin ka ng kanilang mga kamay. So nabipicture nyo sa inyong kaisipan na sinasabi ng talata na to na aalagaan ka talaga ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. No? At sabi ganito, upang hindi tumama ang iyong paa sa bato. Ngayon, isipin nyo sandali, no, na kung parang sa unang pagbasa natin ito, parang mahirap isipin, ihahagis ba ni Kristo sa sarili niya, tatalon ba siya para siya ay magpakamatay? Pero pansinin niyo yung sinasabi ng Diablo dito. Pag ginawa mo ito, kikilos ang Panginoon at magkakaroon ng himala. Magkakaroon po ng himala. So sa madaling salita, makikita ng mga tao, talaga palang si Kristo ay anak ng Diyos at Mesihas. Pero mo, tumalon sa taluktok ng templo. Pagkatapos ay sinalon ng mga anghel. Yan ang ating pinakamatinding masasabi nating parang himala, di ba? Saka nakakita ng gano'n, di ba? Tumalon, tapos sinalon ng anghel. Medyo kakaiba yata yan.
Ano bang ibig sabihin talaga ng Diablo dito? Ano ba ang kanyang sinasabi na parang gumagamit siya ng pangako ng Diyos, ginagamit niya yung salita mismo ng Panginoon, at sinasabi niya kay Kristo na, di ba sinabi ni Lord ito? Sa totoo lang, sinabi naman talaga ng ating Panginoon yan. Pero ito yung katotohanan na sinasabi ng Diablo kay Kristo at sinasabi niya rin sa mga tao. Di ba totoo na lagi kang tutulungan ng Diyos? Hindi ba totoo na lagi kang tutulungan ng Diyos? Abay, totoo naman talaga yun. Dahil sa aking karanasan, no, talaga naman tinutulungan ako ng Panginoon. Kayo rin naman siguro, pag kayo ay nagkakaroon ng problema, tutulungan kayo ng Panginoon. At kahit sino naman tao na nangangailangan o nagkakaproblema o napupunta sa isang sitwasyon na hindi niya alam ang gagawin niya, di ba dapat nga lang naman sabihin sa kanya, alam mo, tutulungan ka ng Panginoon. So, totoo yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kasinungalingan ng Diablo, talaga hindi yan dumarating sa atin na parang mukhang kasinungalingan talaga. Ang dating niyan sa atin, parang mukha naman talagang totoo, mukha naman talagang tama. Sa madaling salita, sabi ng Diablo kay Kristo, tumalong ka. Kasi di ba sabi naman sa salita ng Diyos ganito, sasaluhin ka ng mga anghel. So sino ba naman ang hindi sasang-ayon doon? Dahil nakasulat na nga sa Bible yun eh, di ba? Parang meron akong kaibigan na sinasabi niya sa akin na kahit naman talaga anong gawin natin, di ba? Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit naman siguro na kung sakali magkamali ako, ang Panginoon naman ay nandyan para saluhin ako. Sa bandang, sa unang banda, masasabi natin, totoo naman talaga yung mahal tayo ng ating Panginoon. Pero merong kasinungalingan doon na hindi natin napapansin. Merong aspekto yon na parang pag sinuri mo, teka muna, tama ba yon? Na kahit anong gawin ko, kahit na sumuway ako sa Panginoon, kahit na sundin ko yung aking pita ng laman, total maalaman ako ng Panginoon eh. Sa madaling salita, kung merong mang consequences yung aking gagawin, hindi hayaan ng Panginoon niya, sasaluhin ako, tutulungan ako. Ganun ba ibig sabihin nun? Yung mga kapatid, di ba, minsan pag tayo nga ay nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay, no? Totoo naman yun na lalo na pag na-realize natin na nagkamali tayo, hingi tayo ng tulong sa Panginoon, awa sa Panginoon. At marahil naman talaga na natulungan na tayo. Pero minsan, nangyayari din naman na may consequences o merong resulta yung mga mali nating desisyon. Halimbawa, pag pinili natin kunyari na tanggapin ang isang trabaho na alam naman natin na hindi makakabuti o makakasama sa atin, katulad ng isang kakilala ko na pinasok niyang trabaho, maraming mga kompromiso, maraming mga bagay na kailangan siyang gawin na labag sa batas ng tao. Pero sabi niya, hindi naman ako iiwan ng Panginoon eh. O totoo naman, hindi ka iiwan ng Panginoon. Pero sa kabilang dako, isang kasinungalingan yon, pag inisip mo na parang sa lahat na lang ng mga desisyon mo, parang ang Panginoon mismo ay isasalba ka doon sa mga consequences ng decision mo. Itong sabi ng Diablo kay Kristo, sabi niya, sige, tumalong ka. Para bang sinasabi niya, kahit gumawa ka ng isang bagay na hindi naman talaga kalooban ng Diyos, no, para sa'yo, di bali, sasaluhin ka naman ng mga anghel. Ang tanong natin, si Kristo kaya, pag tumalon siya, nung oras na yon, sasaluhin kaya siya ng mga anghel? Di ba? Isang magandang tanong, sasaluhin nga ba siya ng mga anghel? No? Hindi natin alam, di ba? Baka pag tumalong nga si Kristo, saluhin siya ng anghel. O paano pag hindi siya saluhin ng mga anghel? Di ibig sabihin, no, tapos na ang kaligtasan natin. Dire-diretso na si Kristo mamamatay, hindi na siya pupunta sa krus. Kasi doon na siya namatay nung tumalon siya sa taluktok ng templo. So, hindi natin alam yon, pero ganito ang sagot ni Kristo. Totoo yung sinasabi ng Diablo na lagi siya tutulungan ng Panginoon kasi pangako naman ng Diyos yan. Pero itong sumagot si Kristo sa kanya, sinagot siya ni Jesus, nasusulat din naman, sabi ni Kristo, nasusulat din naman na huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Ang salitang subukan ay isang salita ng ibig sabihin ay parang hahati-hatiin mo o pipiliin mo ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, parang nagkakaroon ka ng desisyon na mayroong mga bagay na tatanggapin mo at mayroong mga bagay na hindi mo tatanggapin. Ang ibig sabihin talaga ng pagsubok parang pinapartition mo ang mga bagay-bagay. So, ang ibig sabihin nito, sabi ni Kristo, huwag mong hati-hatiin ang mga kapahayagan ng Panginoon. Ibig sabihin, bagamat totoo yung talatang sinabi mo, meron pang iba pang mga talata rin na sinabi ng Panginoon na siya nagbibigay ng balanse. Amen? Ibig sabihin nun, hindi ka pwede kumuha ng isang verse
At doon mo na ibabase lahat ang mga desisyon mo. Halimbawa, tulad ng yung verse na kinote ng Diablo, totoo naman talaga yun, nangako ang Panginoon. Pero meron din siya ibang mga sinabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na totoo rin naman. Halimbawa, merong isang talata sa Biblia na gusto ng Panginoon na maintindihan natin. Kasi ganito ang gusto kong pumasok sa kaisipan natin na hindi lang na lagi kang handang tulungan ng Panginoon, kundi laging tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang katotohanan. Hindi mo pwedeng iparte-parte o ibaha-bahagi na, halimbawa, itong verse na to gusto mo. Yung ibang verse, ayaw mo. Okay? Yung ganitong pangako sa Salmo, yan, i-memorize mo yan. Samantalang ibang utos ng Panginoon, ayaw mo naman nun. Hindi pwedeng hati-hati yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, huwag mong subukan ang Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong hati-hatiin ang kanyang kalooban. Lahat ng katotohanan ay kanyang katotohanan. At kaya parang kung gusto mong unawain ang anumang bagay sa damdamin ng Diyos, hindi pwedeng kukuha ka lang ng isang verse dito, kukuha ka lang ng isang verse doon, tapos yun lang ang gusto mong panghawakan. Kailangan isang buong kabuuan yan. Lahat ang pinapahayag ng Panginoon sa atin mula sa kanyang salita. Yung sinasabi ko na mayroong isang talata sa Biblia na minsan may mga tao ayaw nila nitong verse na to. Pero ganito ang sabi sa Roma 2:6-11, ang Diyos ang nagbibigay ng hatol sa bawat tao ayon sa gawa niya. Ibig sabihin, may consequences o resulta ang mga desisyon natin. Now, totoo na minsan pag may nagawa kang isang bagay, pwedeng hindi pahintulutan ng Panginoon na pagbayaran mo yung resulta nun. Sa awa ng Diyos, pwede ka diyang isalba ron. No? Halimbawa, halimbawa may pagkakamali ka na nagawa, katulad halimbawa nung araw, ako po ay nakulong, siguro ko alam niyo 'yan. Ako ay nahuli dahil sa droga. At nung nahuli ako sa droga kasi di ko pa naman alam ang tungkol sa Panginoon ng mga panahon na 'yon. Siyempre, ang gagawin sa'yo, pag nahuli ka, ibablatter ka. Lalagyan ka ng di ba, yung sa fingerprint, no? Para magkakaroon ka na ng permanenteng record sa police department at sa NBI. Talaga, sira na talaga yung mo, buong buhay mo. Now, sa awa ng Diyos, masasabi ko, awa talaga ng Panginoon. Bagamat hindi pa ako born again noon. Pero sa awa ng Diyos, yung humuli sa akin, durugista rin. Kaya nung ako'y lalagyan na iba-blatter na, sabi sa akin ng pulis, binulungan ako, sabi niya, kawawa ka naman, bata ka pa. Sabi niya gano'n, hindi na muna kita iba-blatter. Kasi sigurado, hindi ka na makakapasok ng trabaho. So sa madaling seta, nilagyan lang niya ng ink yung aking daliri. Tapos sabi niya, punasan mo para kunyari nag-blatter ka, pero hindi ako nag-blatter. So sa madaling seta hanggang ngayon, okay, huwag niyo sasabihin sa hanggang ngayon wala akong record. Pero nakulong ako talaga sa Makati City Jail, no? Nang isang gabi lang naman, Hindi pa naman ako ganoon kagrabing na tao, pero nakulong ako ng overnight. Yan totoo 'yan. Minsan, pag may nagagawa tayo sa awa ng Diyos, pwede kanyang isalba sa consequences ng mga ginagawa mo, no? Pero halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na, halimbawa, sige, ipapasok ko yung kamay ko sa lagare, no? Tapos, pag naputol yan, ibabalik ni Lord yan. Hindi pwede yun. Pag pinasok mo yung kamay mo doon naputol, kahit anong gawin mong mag-pray ka dyan, in Jesus' name, in Jesus' name, putol talaga yan. Di ba? O kaya, pag ikaw ay naglulong sa droga, halimbawa, o sa pag-inom, maari siguro sa awa ng Diyos ay hindi mo pagbabayaran yon. Maaaring sa awa ng Panginoon ay talagang ang Panginoon, pagagalingin niya yung liver mo, para hindi ka magkasakit. Pero posible rin na magkaroon ng consequence yun. So sinasabi ng salita na ito, wag mong babaliwalain ang mga posibleng mangyari sa mga desisyon mo. Hindi porket mahal ka ng Panginoon, hindi porket anak ka ng Diyos, ay sa lahat ng mga mali mong desisyon ay makakalaya ka at makakaligtas ka. No? Sinasabi rito na sila na patuloy na gumagawa ng mabuti na may pagtitiis, sabi ganito ni Pablo, at naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng walang kasiraan ay bibigyan ng walang hanggang buhay. So sabi ni Pablo, yung mga tao na gumagawa ng tama at mabuti, makakaasa yan at magtatagumpay sila at bibigyan sila ng Panginoon ng pagpapala. Pero yung kabaligtaran. Ngunit, sa kanila na makasarili at masuwayin sa katotohanan at sumusunod sa kalikuan ay tatanggap ng puot at galit.
Ibig sabihin pa noon na laging ganun. Pero ito sinasabi ng Panginoon na generally, kapag pinipili mo yung masama, pag pinipili mong sumuway, pag pinipili mong gumawa ng laban sa kalooban ng Diyos, yun ang magiging resulta sa buhay mo. No, makakaranas ka ng puot at galit ng Panginoon. No? Hindi mo pwede sabihin, hindi, mabait ang Diyos eh. Oo, mabait siya. Mapagmahal nga talaga ang Panginoon, totoo yun. Pero pag gumagawa ka ng masama at gumagawa ka ng kalikuan sa buhay mo, hindi mo pwedeng panghawakan yung mga pangako ng Diyos na nagsasabi mabait siya. Kasi pwedeng magkaroon ng judgment o kaparusahan yung ginagawa mo. Amen? At sabi rito, paghihirap at kagipitan ang ibibigay sa bawat kaluluwa ng tao na patuloy na gumagawa ng masama. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ano ibig sabihin ng una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego? Kasi ang mga Hudyo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, anak sila ni Abraham. Kung tutuusin, sila ay may pabor. Di ba? Kung ang mga Hudyo, parang sasabihin ng mga Hudyo, ay kami, mga anak kami ng Diyos eh. Kayong mga Griego, hindi naman kayo anak ni Abraham. So parang pakiramdam ng mga Hudyo, ay hindi, kami. Mahal kami ng Panginoon eh. Ha? Kayong mga wala sa piling ng Diyos, ay kawawa kayo. So sabi ni Pablo, hindi ganun yan. Hindi porket ikaw ay anak ng Diyos, ay para bang may espesyal na pabor para sa'yo. Di ba? Sapagkat dahil nga nalalaman mo yung katotohanan, mas pwedeng maging higit ang iyong kaparasuhan. Di ba? Kasi alam mo eh. Kaya ganito yun eh. Halimbawa, kung ang isang tao ay, kunyari, nag-uumpisa pa lang sa Panginoon o wala pa siyang alam sa Panginoon, tapos nagkakamali siya, nagkakaroon siya ng mga kasalanan, pwede mong sabihin na ang Panginoon, okay, ay magiging maawain sa kanya. Pero yung isang mananampalataya na matagal na sa Panginoon, na sadyang gumagawa ng masama, ganong alam niya na hindi kalooban ng Diyos yun. Mas malupit yung aabutin doon. Pagdidisiplina ng Panginoon yun. Sa Biblia nga, may mga tao na maagang namamatay. Alam niyo ba yun? Sino sa'yo gusto maagang mamatay? Pwede kang maagang mamatay kasi pasaway ka. Tingnan mo sa Israel. Di ba? Meron mga tao na namatay sila, kahit humingi na nga sila ng tawad, namatay pa rin sila, di ba? Bakit? Kasi hindi mo pwede sabihin, hindi, mahal ako ng Panginoon. Mabuti naman ng Diyos eh. Hindi naman ako pababayaan niya. Kahit na gumagawa ka ng masama, akala mo, yung pangako ng Diyos na gano'n, ay pwede mo pa rin angkinin sa sarili mo. Sa madaling seta, sinungaling si Satan eh. Sabihin niyo, sige, gawin mo na yan, mahal ka naman ni Lord. Sige, pasukin mo na yung bagay na yan. Huwag kang mag-alala, hindi ka iiwan ni Lord. Di ba? Si Lord naman, understanding eh. Di ba? Sige, bahala na si Lord naman, hindi ka niya kalilimutan. Sige, pumasok ka na sa relasyon na yan, bagamat hindi kalooban ni Lord yan, kasi mahal ka naman ni Jesus eh. Di ba? Sige, pumasok ka sa trabaho na yan, kahit na ang magiging resulta niyan, wala ka ng oras sa paglilingkod. Huwag ka mag-alala. Sige na. Si Lord naman, di ba? Sinabi niya na, never will I leave you nor forsake you. Ang hindi alam ng mga tao, pangako nga ng Diyos yun, pero ginagamit ng dyablo, hinahaluan niya ng kasinungalingan. Kaya pag naniwala ka doon, gagawa ka ngayon ng mga bagay na alam mo may consequence. At gusto ni Satan yun eh. Kapag nagkakaroon ng consequence, ang buhay ng isang mananampalataya. Sa totoo lang, maganda ang plano ng Diyos sa mga mananampalataya. Amen? Kung ikaw ay isang mananampalataya, alam mo kung ano gusto ng Panginoon, yung magkaroon ka ng magandang buhay, maganda mapangasawa mo, magkaroon ka ng mga anak na mabubuti, di ba? Gumanda ang buhay, makapaglingkod ka sa Panginoon. Amen ba? Di ba? Hanggang sa ikaw ay siguro sumagana, tapos pag ikaw ay sumasagana, makakatulong ka sa ministry. Gusto ng Panginoon yan. Kaya lang meron mga tao, alam niyo, may mga mananampalataya, hindi lahat nangyayari yon kasi sumusuway sila eh. Di ba? So, umpisa pa lang, di ba? Naliligaw na ng hindi mananampalataya. Okay, pa nagkaroon ng boyfriend-girlfriend, nauuna na yung deposit bago mag-open ng account. So, sira. Yung magandang plano ng Diyos, hindi nangyayari sa buhay nila. Tapos sasabihin nila, kala ko ba mahal ako ni Lord? Mahal ka nga ni Lord eh. Yun nga ang problema eh. Nalilin lang ka ng kaaway. Akala mo mahal ka ng Panginoon, pero ang totoo nun, sinusubukan mo siya. Parang sinasabi mo, pag ginawa ko ba itong mali na to, si Lord kaya parurusahan ako. Di ba? Siguro naman hindi.
Kasi mabait naman ang Diyos eh. Di ba? So, itong panlilin lang ng kaaway na to, napaka-epektibo to sa maraming tao kasi hindi agad nila nakikita yung kasinungalingan. Di ba? Kasi nakatago eh. Nakabalot sa katotohanan. Ha? Sabi ganito ni Pablo, ngunit kalwalatian, kapurihan at kapayapaan ang ibibigay sa lahat ng gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at saka sa mga Griego. May blessing, may pagpapala, may consequence. Ay, ika nga sa Biblia ko, nung tinatanim mo siya mga anihin. Amen? Hindi pwedeng sabihin na nagtanim ako nagtanim ako ng halimbawa kunyari ng kamatis, tapos ang magiging bunga niyan ay mansanas. Hindi ganoon 'yun eh. Pag nagtanim ka ng kamatis yung aanihin mo. You know? Mabait si Lord eh. Baka pa nagtanim ako ng kamatis, ang lalabas mansanas. Mabait si Lord, pero hindi sa ganung paraan. Amen? Okay. So, sabi niya, ito ay sapagkat hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. So sinasabi ni Pablo sa atin na bagamat mahal ka ng Panginoon, maganda ang plano niya sa buhay mo. Pero kung susuwayin mo siya at gagawa ka ng mga desisyon na labag sa kanyang kalooban, hindi mo pwedeng sabihin na parang, Panginoon, mahal mo ako, di ba? Kahit mali yung mga desisyon ko, di ba? Tulungan mo ako. Totoo yun, baka mahabag sa iyo ang Panginoon. Pero para gawin mo na sadya yun, sinusubukan mo ang Panginoon. Amen? Huwag mo subukan ang Panginoon. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. So, sa madaling salita, totoo yung sinasabi natin na lagi kanyang babantayan, papangalagaan, pero mayroong masigit na katotohanan na laging tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang katotohanan. Hindi lang yung katotohanan na gusto mo. Hindi lang yung mga verses na paborito mo. Kundi lahat ng kabuuan ng kanyang kapahayagan. Hindi lang yung magagandang promises, pati yung mga warning kasama. Totoo rin yun. Hindi mo pwede sabihin na tutuparin niya yung magagandang pangako, tapos hindi niya tutuparin yung mga warning niya sa Bible. Pareho niyang tutuparin yun. Kaya dapat natin tandaan, huwag tayong magpapadala sa dyablo na nagsasabi, sige na, gawin mo na yan. Mahal ka naman ng Diyos eh. Sige, subukan mo na yung mga bisyo na yan kasi di ka naman iiwan ng Panginoon eh. Loves ka naman ni Jesus eh. Di ba? Sige na, tuloy mo na yung yung mga desisyon na ganyan na bagamat ikaw ay mapapalayo sa Kanya, tuluyang masisira ang buhay mo. Sige lang, si Lord naman, iiwan ka ba niya? Di ba, lagi naman siyang nandyan. Di ba? Alam niyo, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, lagi sinasabi, di ba? Hallelujah! Praise the Lord! Si Lord, di ba? Hindi tayo pababayaan. Totoo yun. Pero kung may ginagawa kang sadya na pagsuway, baka parusahan ka ng Panginoon. Di ba? Baka magkaroon ng consequence yung ginagawa mo. Kaya, huwag ka magpalinlang sa kaaway. Amen? Huwag mong gagawin yung alam mo talagang mali. Kasi mayroong tinatawag na prinsipyo sa Bible na kung ano yung itinatanim mo, siyang aariin mo. Amen po ba? Meron po ba kayo natutunan sa umagang ito? So nawa, isipin natin maigi. Kung meron kang ginagawa ngayon na hindi tama, talikuran mo na yon, itigil mo na yon, huwag mo ipilit yun, at huwag mo sasabihin, mahal naman ako ni Lord. Kahit mali yung ginagawa ko, hindi niya ako pababayaan. Hindi, pagsisiyan mo yon, itigil mo yon, humingi ka ng awa sa Panginoon, posible na baka hindi mo aanihin yung resulta ng ginagawa mo. Posible yon by God's grace. Pwede sabihin ng Panginoon, sige, isasalba kita doon sa consequence ng ginagawa mo. Posible yon. Pero pwede rin hindi niya gawin yan. Pwede niya sabihin na, sige, dahil pinili mo yan, may consequences yan. Dahil pinili mong magtrabaho na ubusin na yung oras mo hanggang sa malulung ka na sa kamunduhan, choice mo yan eh. Pero may consequence yan. Di ba? So nagtataka ka ba, bakit gano'n? Parang hindi ko na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi dahil hindi ka mahal ng Panginoon. May consequence yung ginawa mo. Amen? So nawa tayo ay magkaroon ng kababaan ng loob at kung mayroong pinapakita si Lord sa iyo,
na hindi tama sa buhay mo, huwag mo nang ipilit. Amen? Sige, sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo nang ipilit. Ayan. So tayo po ay manalangin at patuloy natin buksan ang ating puso at isipan sa mga katotohanan ng Panginoon. At huwag tayo papalin lang sa mga kasinungalingan ng Diablo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po na hindi mo kalooban at hindi mo nais na hahati-hatiin namin ang salita mo, pipiliin lang namin ang mga magaganda na gusto namin, kundi lahat po ng salita ng Diyos ay totoo na dapat naming panampalatayaan. Pati yung mga bagay na maaring pagbabala mo sa amin, pati yung mga, Lord, warnings mo sa Bible na nagsasabi sa amin na pag ginawa namin ng isang bagay ay baka magkaroon ng consequence ito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magkaroon kami ng pagpipitagan sa iyo, Panginoon, at huwag namin subukan ang iyong pag-ibig, huwag namin subukan, Lord God, ang iyong katapatan, sapagkat ikaw ay totoo sa lahat ng iyong katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.